May isang mag-asawa ang mahilig sa mga antik, ang naghahanap ng teacup sa mga antique shop. May nakita silang teacup na napakaganda at humanga sila dito. Sabi nila, wala pa silang nakita sa buong buhay nila na ganun kagandang teacup. Kaya lang, alam mo, sabi nung teacup, ay teka, hindi nyo naiintindihan. Hindi naman ako ganito dati. Isa lang akong putik na tinatapak-tapakan dati. Kaya lang ang aking master ay kinuha ako at pinaikot-ikot sa kanyang kamay at hinampas-hampas. Sabi ko sa kanya, ano ba, wag. Layuan mo ako, wag mo akong pakialaman. Pakawalan mo na ako. Pero ngumiti lang siya at sabi niya, hindi pa ngayon. Tapos nilagay niya ako sa spinning wheel at pinaikot-ikot ng paulit-ulit. Sumisigaw ako, sabi ko, tama na, hilong-hilo na ako. Pero tumango lang yung aking master at nagsabi, hindi pa ngayon. Then nilagay niya ako sa isang oven. Sobrang init ng naramdaman ko. Hindi ko alam bakit gusto niya akong sunugin. Sumigaw ako, sabi ko, ayoko na, palabasin mo na ako dito. Umiiyak na ako. Pero nakikita ko yung aking master sa salamin ng oven. At umiiling na nagsasabi, hindi pa ngayon. Hanggang sa binuksan na niya yung oven at nilagay ako sa isang shelf para lumamig. At sabi ko, yan, gusto ko dito. Kaya lang, maya-maya pa, ay pininturahan naman niya ako. Ang baho ng pintura at halos masuka ako. Sabi ko, tama na, hindi ako makahinga. Iyak ako ng iyak, pero sabi niya, hindi pa ngayon. Then, binalik niya ulit ako sa oven at this time, hindi na gaya nung nauna. Kasi ngayon, mas doble na yung init. Alam ko, masusuffocate na ako at mamamatay. Kaya nagmakaawa na ako, tama na, ayoko na. Sumigaw ako, umiyak ako, parang awa mo na, tama na. Pero hindi pa din siya tumigil. At alam ko na hindi ko na kaya, bibigay na ako at susuko na ako nang biglang bumukas ang pinto. Kinuha niya ako at nilagay sa shelf. Pagkatapos ng isang oras, kumuha siya ng salamin at pinakita niya sa akin yung aking sarili. Wow, sobrang saya ko dahil napakaganda ko na pala. Then sabi sa kanya nung master, tanda mo ito, alam ko na masakit nung pinaikot-ikot kita sa kamay ko at hinampas-hampas. Pero kung pinabayaan lang kita, ay matutuyo ka lang. Alam ko na nakakahilo ang spinning wheel. Pero kung hinayaan ko ang gusto mong mangyari, ay mawawasak ka ng tuluyan. Alam ko na masakit sa oven, mainit. Pero kung hindi kita ilalagay sa oven, ay magkakaroon ka ng crack, mabibitak ka. Alam ko mabaho ang pintura. Pero kung hindi kita binalutan nito, ay hindi ka titigas at hindi ko mailalagay sa iyo ang mga gandang kulay na yan. At kapag hindi naman kita binalik sa oven sa ikalawang pagkakataon, ay hindi ka din makakasurvive dahil hindi pa sapat ang iyong tigas. Pero ngayon, ikaw ay isa ng finished product. Ikaw na yung magandang teacup na nasa isip ko nung pinulot kita bilang putik pa lamang. Kaibigan, alam ng Diyos kung anong magandang plano niya sa iyo. Hahayaan niyang dumaan ng problema. Hahayaan niyang dumaan ng temptation at hahayaan niyang dumaan ng offense sa buhay mo upang mahulma ka niya na maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Ikaw ang kanyang masterpiece at pag nakita ito ng mga tao, sasabihin nila sa iyo, ang ganda-ganda mo, ang bait-bait mo na, sobra ka mapagmahal, sobra kang matulungin, sobra kang nagbago na hindi na namin makita yung dating ikaw. Dahil ang nakikita na namin sa iyo ay ang Panginoong Yesus. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kaya makipag-cooperate ka sa Kanya sa ginagawa niya sa buhay mo. Marahil gusto mo ding magbago ang iyong buhay. Kaibigan, ang Panginoong Yesus ang ating dakilang designer. Siya ang magbabago ng iyong buhay. Ilagay mong pananampalataya mo sa Kanya ngayon upang magkaroon ka ng relasyon sa Diyos bilang Kanyang anak. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus upang ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Ihayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya kahit nasan ka ngayon, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na kayo ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga, isinusuko ko na ang aking sarili sa iyo. Binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan. At salamat sa buhay na walang hanggan
na binigay mo sa akin. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Tulungan niyo po akong maging katulad ng Panginoong Yesus upang mapapurihan po kita sa aking buhay. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, our life is destined to be a masterpiece in the hands of our Master Jesus. Kaibigan, magtiwala ka sa Diyos sa kahit anong pinagdadaanan mo. Magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo maintindihan ang nangyayari. Matuto kang sumunod at hindi pagbigyan ng tukso sa iyong buhay. At matuto kang magpatawad at magmahal sa iyong kaaway. Pag ginagawa mo ito, darating yung araw na makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong sarili. Maririnig mo yung mga tao sa paligid mo na nagsasabi sa iyo na iba ka na ngayon. At buong tapang at saya mo namang sasabihin sa kanila na ako ay masterpiece ng Panginoong Yesus. Hindi ako ganito dati, pero binago na ako ng Diyos. Ito yung magbibigay sa iyo ng kaligayahan, fulfillment, at satisfaction sa buhay. Bakit? Kasi alam mo na dahil sa iyo ay naluluwalhati ang Diyos. God bless.